Hello Gemini, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin kung ano yung mga messages ni Gemini for today. Merong nagpaiwan, and that is the miser. Ayan. So, stubbornness and inflexibility. This could be you, Gemini. Maaaring magiging ganun kayo ngayon. Yung parang tinatamad kayo maging righteous, parang ganun. So, maaari, no, na parang merong pagkasutil kayo sa ngayon. Yung parang ayaw ninyong mag-adjust, ayaw ninyong sumabay sa agos ng buhay, parang ganon. Baka yun ang datingan ninyo sa ngayon, ano, magsutil. Siguro ayaw mo muna ngayon sumabay sa kagustuhan ng kung sino man. You don't want to adapt, no, to new environment or to new things. Yung parang tinatamad ka lang. Yun lang napipick up ko dyan. Or, it could be the other way around, no. Pwedeng mabibwisit kayo sa isang taong katulad nito. Baka meron ditong mga tao sa paligid ninyo na kinakausap ninyo, nakikiusap kayo, wala kang mahihita sa kanya because gusto lang niya magpaka-stubborn, gusto niya magpakasutil, gusto niyang maging matigas lang ang ulo niya ngayon, no? Hindi siya pwedeng pakiusapan, hindi siya pwedeng mag-adjust sa'yo, yung mga ganon, no? So, maaaring meron kang ma-encounter na ganitong klaseng tao sa ngayon. So, if that's the case, then sana wag kang uh, mag-give in sa pagka-visit mo o pagka-disappoint mo sa reaction ng taong ito. Okay? Kasi it will just give you negative energy. So, what else? We have the assassin. Ayan. So, maybe, ang iba sa inyo rito, no? Gemini is going to be ruthless sa ngayon, ano? Parang iba yung ano mo ngayon. Baka hindi maganda ang gising, no? Pwedeng gano'n. But, well, tao lang tayo. Sometimes talaga, may mga bagay na hindi natin nakokontrol, diba? Lalo-lalo na kung hindi tayo nakatulog na maayos, 'di ba? There are things, no, na nasasabi natin or nagagawa natin na hindi, alam mo yun, hindi matutuwa ang ibang tao, something like that. But we're just humans. We do mistakes talaga. We do some, no, mga shortcomings, pero pinagsisisihan din natin yan in the end, 'di ba? At the end of the day, kapag natapos na, nakapagsalita na tayo ng hindi maganda, nagalit na tayo, yung mga ganun, pinagsisisihan din natin eh. Kaya nga mas sana, 'di ba? Mas mabuti if you can still control your emotions, do it, no? Kaya nga kung kunyari meron kayong alam mo yan, yung alam ninyong galit kayo. 'Di ba kapag galit tayo, nakakapagsalita tayo ng hindi maganda, 'di ba? So as much as possible, if you can still control your emotions, then do it. Or might as well, tumalikod ka na lang. Umalis ka na lang, mag-walk out ka na lang rather than saying bad things, no, na ikakasama mo in the end, or saying bad things na makakasira ng relasyon mo sa taong kausap mo, yung gano'n, no? So, yeah, kung maaari naman na gano'n na lang ang gawin mo, na tumalikod ka na lang, walk away na lang, then go for it. Rather than saying something na pagsisisihan mo. 'Di ba? So, what else? We have run away. Ayan. So, you just better run away. 'Di ba? Rather than makapagsalita ka ng hindi maganda. No, kasi mas nakakakonsensya 'yun, 'di ba? Kung nakakapagsalita tayo ng hindi dapat dahil galit tayo. It's not a ang tawag dito, hindi 'yun palusot na dahil galit tayo. Pasensya na kasi galit tayo, ganun. We can still control something sa buhay natin, hindi ba? Kaya as much as possible, kung kaya din naman natin kontrolin ang ating emosyon, then do it.
no? Otherwise, you really have to um, deal with the consequence. So we have run away, maaari ng iba sa atin, sa iba sa inyo, Gemini. Instead of facing the problems squarely, instead of dealing with the problem, 'di ba? Para ma-solve ito. Baka ang iba sa inyo, mas iniiwasan nyo na lang. Tinatakbuhan na lang, iniiwasan na lang. No? Kung pwedeng may mga ganon. But siguro naman alam din naman ninyo, 'di ba, na ang pagtakbo or pag-iwas sa problema is not going to help you in any way. Hindi rin naman 'yon makakasolve ng problema, 'di ba? Instead, the more na iwasan ang problema, the more na takbuhan ang problema, mas magpa-pile up patuloy yun, no? Mas dadami pa rin, mas dadami patuloy ang problemahin mo in the end. Kaya, ayun, sana, as much as possible, instead of running away from problems, uh, instead of avoiding the problem, harapin mo na lang para matapos na. 'Di ba? Harapin mo na lang head on para ma-solve mo na. Mapagdiskartehan mo na kung ano yung gagawin mo to solve the problem instead. 'Di ba? Lalo lang madidelay ang mga bagay-bagay sa buhay mo kung magtatagal pa lalo, no, yung problema. So, by the way, Gemini, maraming salamat for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat, no, for those who are not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. Thank you. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyong mag-member sa channel. Thank you. And also, sa mga cross-watchers natin, maraming salamat po for being here. So, first message ninyo sa card deck na to, we have the King of Cups. Ayan. So, maybe this is what you need, no? Nasa meditative pose, si King of Cups. So, maaring ito yung dapat inyong gawin sa ngayon, no? Kasi maaring meron kayong, alam mo yun, parang low vibe ang energy ninyo ngayon, no? Parang mababa ang energy ninyo with this first 3 cards. So, mas makakatulong sa inyo, no, to get back to your center, to get back to your core kung kayo ay magme-meditate, kung kayo ay magpapahinga muna, step back, pansamantala, from these worldly things na inaasikaso ninyo and go deep within you. Okay? Go deep within you. Napakagandang i-ground muna ninyo yung inyong sarili sa ngayon. Mag-isip-isip, magnilay-nilay, magmuni-muni, focus on yourself, listen to your gut feel, kasi for sure, no, may guidance ang universe para sa inyo how you're going to navigate your situation right now to make it better. Okay? Kasi kung ungrounded kayo, tulad nito, if you want to run away from your problems, diba? Ibig sabihin nito, may imbalance na nangyayari sa buhay mo, ungrounded ka, kaya mas makakabuti if talikuran mo muna ang mga ito, no? For a moment, at mag-focus ka muna sa sarili mo. Okay? Go deep within you. Alright? Listen to your soul. Listen to your heart. No? Go deep within you. Very effective na gagawin mo. Kung meron kang mga ganitong sitwasyon, effective na gagawin mo, mag-meditate ka muna. Okay? Mag-meditate ka muna. Malaking maitutulong nito sa'yo para malinis, maging malinaw ang takbo ng isip mo. Okay? And you can see the clear direction, no? Kung ano na ang gagawin mo, paano mo ina-navigate ang inyong sitwasyon sa ngayon. Alright? So, we have the justice. No? Huwag kang mag-alala. Don't worry. No? Kung meron kang kunyari problema dito na related sa legalities, baka kayo ay merong kinasuhan, baka meron kayong kiniklaim na kung ano man sa institusyon, anumang institusyon or trabaho, 'di ba? Justice will be served. Okay, Gemini, justice will be served. Huwag kang mag-alala, huwag kang mamroblema, 'di ba? Because justice will be served. Kung anong para sa'yo, yan ang makukuha mo. No? You will receive, no, whatever it is that you deserve. Okay? Kaya wag kang mag-alala.
no? Kung kunyari you're dealing with the legal system, meron kang nirereklamo, meron kang kinasuhan or whatsoever. Pag may reading kang ganito at lumabas si justice energy, ibig sabihin nito na positive, na yung magiging outcome nito, maaaring ikaw ay maipanalo mo yung ipinaglalaban mo. Makukuha mo kung ano yung hustisyang kiniklaim mo rito. Okay? So, what else? We have the Ten of Pentacles. Ayan. So, this is about family. No? This is happy family. Magiging contented, fulfilled ang pamilya na magiging maganda. Maaari, no, na maaari na yung ano na to, yung sitwasyon dito sa Ten of Pentacles, yun ang magiging outcome, no, ng kung anong justice ang hinahabol mo rito. Kung ano man yung hustisya na hinahabol mo, maaring ito yung magiging resulta nito. Na magiging mas maayos ang takbo ng pamilya mo, mas magiging masaya ang lahat, no? Magkakaroon ka ng pera, magkakaroon ka ng kakayanan to support the needs, 'di ba? And even wants, no, ng bawat miyembro ng inyong pamilya, pwedeng ganon. No? So, maaari na merong payout dito na mangyayari. Kung ano man ang pinaglalaban mo sa korte, maaaring merong payout, no? Merong sustento, merong support, no? Merong alimony, mga ganon na siguro marireceive ka. Kaya, in terms of finances, no, wala kang magiging problema. Kasi you'd be able to provide for your family, not only for few weeks, for few months, but for the long term. No? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.